Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, buo na nga ang desisyon ni Aki na lumayo at gustong mapag-isa. At ito namang si Rukawa ay hindi naman sang-ayon sa kagustuhan dito ni Aki. Hay nako, imbis na pag-usapan nyo ito, tinatakbuhan yung dalawa problema. Frustrated na ani ni Rukawa kay Aki. Immature ako kuya, at gusto kong mag-grow na ako lang mag-isa. By this time, baka ganun din ang iniisip ni Sakuragi, kaya okay na rin ito sa akin. Malayo sa problema, ani ni Aki sa kuya niya. Samantalang natuloy sa pag-alis si Aki patungong Amerika kasama ang kanyang ina. Samantalang si Sakuragi naman ay naiwan sa kanya ang responsibilidad sa kumpanya nila. Madaming nagulat nang ipamalita sa TV ang nangyari kay Don Fermin. Madami ang nabahala at natakot sa maaaring mangyari sa kumpanya. Especially, ang board of directors ay mag-5 buwan na kasing koma ang lolo ni Sakuragi. Kaya, ang ilang mga nagtatrabaho sa kumpanya ay agad na pag-usapan ang tungkol sa kung sino ang maupo bilang CEO. Nalaman iyon ni Sakuragi, kaya agad niyang kinausap ang sekretary ng kanyang lolo at inaral ang lahat-lahat tungkol sa kumpanya. Ngayong araw ang mismong meeting tungkol sa pinag-uusapang temporary CEO. Nalaman ng buong board of directors na ang apo ni Don Fermin ang mamamahala hanggang sa gumaling na ng tuluyan si Don Fermin. Sir, nasa loob na po ang lahat. Hinihintay na po kayo, ani ng sekretary. Bumuntong hininga naman ng malalim si Sakuragi dahil sa nararamdamang kaba. 5 buwan na magmula nang mangyari ang insidenteng iyon, nababahala siya sa maaaring kahinatnan ng meeting. Tumayo si Sakuragi, maging ang 4 nitong kaibigan na si Sokumo, Hazimi, Atsun at Sashi. Lumapit si Sashi para ayusin ang necktie ni Sakuragi na nagusot dahil sa kakahila ni Sakuragi. Huwag mong hihigpitan, hindi ako makahinga eh. Anas ni Sakuragi kay Sashi. Natawa ang 3 lalaki sa sinabi nito habang naiiling naman si Sashi. Masanay ka na, Sakuragi. Ikaw na ang hahawak ng kumpanya ng lolo mo. Hindi naman pwedeng nakapangbahay ka lang. Dapat magmukha kang presentable sa paningin nila. Ani ni Sashi kay Sakuragi na tumango na lamang. Ay, bahala na. Kinakabahan kasi ako. Ani ni Sakuragi kay Sashi. Pinag-aralan mo naman ang lahat ng detalye sa kumpanya nyo, di ba? Tanong naman ni Hazimi. Oo, pero parang may kulang eh. Ani naman ni Sakuragi. Sir, tara na ho. Baka mainip po sila at umalis. Pagsingit naman ng sekretary, tumango naman si Sakuragi bago naglakad, pati una sa sekretary nito. Iba na ang kulay ng buhok ni Sakuragi. Kulay itim na ito na mahaba na aabot hanggang ibaba ng tenga nito. Nakatali lamang ito ngayon dahil iyon ang sabi ni Sashi sa kanya. Pinagbuksan naman siya ng sekretary ng pintuan na agad namang tinanguan ni Sakuragi bilang pasasalamat. Inalis rin ni Sakuragi ang emosyon sa kanyang mukha at napalitan iyon ng kaseryosohan. Salamat naman at dumating ka na. Kanina pa kami naghihintay sa iyo dito. Giit ng isa sa board of directors. Tiningnan nito ni Sakuragi ng malamig bago naupo sa pinakagitna. Pahaba ang lamisa at nasa pinakadulo siya nakaupo sa gitna. Kung nagmamadali ka, pwede ka nang umalis. Hindi kailangan ng kumpanya ang aburidong tulad mo. Anas ni Sakuragi sa malamig na tono. Natigilan ng lalaki at hindi nakapagsalita. So, ngayon, nagpapagaling ang lolo ko sa ospital. Ako ang hahalili sa kanya bilang temporary CEO ng kumpanya. Kung ang ilan sa inyo ay nababahala sa kakayahan ko,
Tiningnan ni Sakuragi ang sekretary ng kanyang lolo bago tinanguan. Basahin niyo ang proposal ko na inihanda para sa kumpanya natin. Kayo ang bahala mag-decide kung maayos ba o hindi. Lahat ng kumpanyang undecided pa sa partnership mula sa atin, ipakita natin sa kanila na sa loob lamang ng 1 taon, double profit ang maipapasok sa kumpanya natin. Ani ni Sakuragi sa mga kaharap. Binabasa naman ng mga ito ang hawak nilang documents na naglalaman ng idea ni Sakuragi para sa kumpanya nila. Namangha ang matatanda sa naging kauna-unahang proposal ni Sakuragi para sa kumpanya. Ang laking kaibahan nito noong ang lulo pa nito ang humahawak. Hindi makakaila na maganda ang ideyang ito, kaya nagkatinginan ang mga ito at sabay na tumango. Okay, mukhang wala naman pala kaming kailangan ikabahala. Maraming salamat. Umaasa kami na mas iaangat mo pa ang kumpanya. Tumango si Sakuragi sa kanila. Tumayo naman ang mga board of directors at ganun din si Sakuragi. Nakipagkamay ito na tinanggap naman ni Sakuragi. Samantalang, na makalabas na ang mga board of directors, doon lamang bumuntong hininga ng malalim si Sakuragi. Napangiti ang sekretary sa kanya, sa kanyang boss. Sir, ang galing nyo kanina. Parang hindi ko nga kayo nakitaan ng kaba eh. Napakaayos nyong tingnan. Ani nito kay Sakuragi. Ngumisi naman si Sakuragi sa sinabi nito. Salamat. Akala ko kasi talaga hindi tatalabang ideyang iyon. Buong linggo ko pa namang pinag-aralan iyan. Ani ni Sakuragi. Ngumiti naman ang kausap nito bago tumango. Gusto niyo po bang maghanda na ako ng makakain niyo? Tanong naman ang sekretary kay Sakuragi. No need na, dadalawin ko si Lolo ngayon. Ani ni Sakuragi. Tumango ito at sumunod na kay Sakuragi nang lumabas na ito ng conference room. Nakita niya pa ang apat na nag-uusap, kaya na makita nila si Sakuragi ay agad silang lumapit para mangamusta sa pinagmitingan. Kumusta? Anong sabi nila? Tanong naman ni Sashi. Approve. Hindi ko na po problemahin pa ang mga kwini-question nila sa kakayahan ko. Salamat sa inyo. Nakangiting sabi ni Sakuragi bago tinapik sa balikat si Sokumo at Hazime. Sus, wala lang iyon. Ikaw pa ba? Malaki na rin ang naitulong mo sa amin. Ani naman ni Hazime. Oo nga pala, dadalawin ko si Lolo sa hospital. Sasama ba kayo? Tanong ni Sakuragi sa mga ito. Nagkatinginan pa sila at masayang tumango. Siyempre naman, masiglang sagot ng mga ito. Sir, isisend ko na lang sa inyo ang mga kailangan nyong basahin ng mga documents. Pasensya na sir, pero kailangan din po kasi ng kumpanya iyon. Tumango si Sakuragi bago ito tinapik sa balikat. Don't worry, gagawin ko ang lahat para sa kumpanya ni Lolo. Tsaka pwede ka nang umuwi kung wala ka nang gagawin. Sabi naman ni Sakuragi sa kanyang sekretary. Sige ho sir, salamat. Sabi naman ng sekretary kay Sakuragi at tuluyan na nga itong numalis. Samantalang, sa Amerika, healthy na nag-deliver ni Aki si baby Saki. 3 months old na ito ngayon at napakalusog. Walang araw na hindi ito pinipicturan ni Aki para sa magandang memories. Gusto rin kasi nitong ipakita kay Sakuragi ang baby nila habang lumalaki. Namimiss niya na masyado si Sakuragi, pero kailangan niya na munang mag-grow on her own. Kasama niya naman ang kanyang ina na nag-aalaga sa kanyang anak habang pinagsasabay niya ang pagtatrabaho at piniling magpatuloy ng pag-aaral. Hindi naging madali ang adjustment ni Aki sa bagong environment. Madaming mga Latina ang may ayaw sa tulad niya, kaya medyo nahihirapan si Aki na makibagay sa kanila. Samantalang, nalaman pa ng ilan na may anak na siya, kaya mas lalo lamang natuon ang pambubuli ng iba sa kanya. Until may isang lalaki ang tumutulong sa kanya na avoid ang mga bully sa school. Tristan ang pangalan nito and he is a gay. Alam ng karamihan ay lalaking lalaki siya, pero tanging si Aki lamang
ang nakakaalam na bakla ito. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ni Sakuragi na ngayon ay ipinapanganak na nga ni Aki ang kanilang anak na si Saki? Makakabalik na nga ba itong si Aki sa kinaroroonan ni Sakuragi at ang panibagong buhay naman ni Sakuragi bilang CEO ng kumpanya ng kanyang lolo? Kaya ito ang aabangan natin mga fam sa nalalapit na rin na pagtatapos ng ating istorya. Maraming